Nakakaltas ng PhilHealth fund Opo. na 97 billion din po yun. hindi, parang 74 74 tapos billion. 74 billion. Opo. Medyo may konting ano yun, may konting Oo. may emotional issue doon sapagkat ang sinasabi nila na meron daw silang reserve fund. Oo. Mga Unused. 400 Ang billion na po sinasabi, sila. Oo. meron silang sinasabing surplus, merong unused. Oo. Actually, yung sinasabi nilang unused, hindi unused ang term doon eh. Reserve yun eh. Reserve fund. Oo. Reserve fund yun eh. Kasi kung titingnan nila yung batas ng PhilHealth Gen, Nelson, kailangan talagang meron silang reserve na katumbas ng dalawang taon. 2 taon. Opo. Kulang pa nga yung 600 billion na yun. Oo. Naalala nyo na kwentahin natin na halimbawa, yung per capita ng doon na lang bawat per tao. capita nung kanilang medical requirement. Talagang mga kailangan mo. Nandito pa si Kuya Benny noon eh. Opo. Ang nakwenta natin, 1.1 trillion eh. Kung tutuusin mo, kung talagang i-enroll mo lahat ng Pilipino. Bakit kasi hindi ini-enroll ang lahat ng Pilipino kasi dyan? Nakalagay na universal health coverage na to. Opo. So, ano masasabi Lahat mo na ngayon dyan? Kaya nga po, dapat lahat na kaya tinawag nilang universal health Paano mo program. ibabalik ngayon yun kung halimbawa ang gagawin ng Pangulo, ibibito mo lang? Wala na. Ngayon, pag-usapan natin, kasi tumayo sa floor si si Senador Amy Marcos, ang dami niyang ang dami niyang, sabi pa niya, himala. May himala. Walang himala o may himala? Parang yan nangangapa kami sa dilim. Mayroon bang mga ganun eh. Oo, sabi niya, may mga VIP dito. Kasi yung palang idinagdag, yung idinagdag na budget, kaya lumaki yung DPWH, parang 228 billion. Ngayon, doon sa tuntunin nila, sinasabi niya, di ko alam yung tuntunin namin, sila lang nagsabi. Sa tuntunin namin kasi, pagka ganyan, kalaki, yung idadagdag mo, meron dapat nakaukulang paliwanag. Dadagdagan mo ng 228 billion, ang nakalagay lang na salita, sabi niya, Tatlo lang. various infrastructure projects. 3 words. VIP. Sabi niya, VIP, sabi niya, ano yan? Sino yung very important persons? Kanino yan? O baka very important party list? Pero nasalita niya, talagang nagpahayag siya ng disgusto. Pagkadismaya nga po. Sabi niya, ito ang pangalawang pagkakataon sa 6 na taong ko kanyang pamamalagi sa Senado. Ngayon lang ako muling tumayo upang ihayag sa inyo ang aking consternation, ang aking disappointment, ang lahat ng aking nararamdaman. Kaya akala mo talagang pabida, Jen, humihingi ako ng report. Sabi niya gano'n. Nag-caucus pa kami. Wala man lang binabanggit tungkol sa budget. Pagkatapos, sa kabila ng pagsulat ko, sabi niya gano'n. Ang ibig niya sabihin, si Senator Grace po, siya ang chairman ng Finance. Sinabi nilang bibigyan kami ng kaukulang dokumento at saka yung mga papeles para ma-justify po yung yung pagkakagawa ng final na forma ng BICAM report. Wala pong ibinigay sa amin. Sabi gano'n. Paano kayo? At saka sabi po namin, kailangan po transparent. Kailangan po makisama po lahat ng miyembro. Maging transparent po ang ating discussion. Para sa ganoon, makita po natin kung ano po yung detalye, paano po naisaayos ang pinaka-final form ng ating ng ating budget. At binabanggit pa niya doon, Nelson, ang ating pambansang budget, sabi niya, kinuha pa niya yung salita ng matandang senador na kung pangalan ni Dominador Aito na yata niya. Okay. Okay, kaya naman kilala mo yan ako. Grade 1 ka dyan. Alam mo naman yan. Aito na, meron pa sa amin. Ako hindi ko na senador na ganyan. hindi ko na kabisado yun. Kasi kilala na sila Mixopili na po kilala ko. Mixopili na sa ano. Ang bansang budget. Totoo naman yun, Jen. Yan ang tatakip sa pangangailangan. Sa lahat ng dapat nating gawin ang mga yan para serbisyuhin, proteksyonan, ipaglaban ang kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya natin inilatag ang budget na yan. Yan ang makasasapat para tugunin ang pangangailangan. Kabuhayan, lahat ng
lahat ng interest Aha. na may kinalaman sa ikabubuhay o pangkabuhayan, pamumuhay ng isang Pilipino, dito nakabase. Oho. So sabi, kailangan natin talagang pag-usapang mabuti. Ang problema dyan, ito yung tanong, Nelson, hindi mo ba naisip? Nandun ka naman eh. Aha. Hindi ka na ipaglaban. Oo nga po. Oo. Kasi dyan kung ako nandun, Oo. magkagulo na kami kung magkagulo. Hindi ako papayag na mapupurma yun at ang magiging papel ko lang, hindi ako pumirma. Nang dahil hindi ako pumirma, okay na sa akin. Hindi. Kasi nakita ko sino yung pumirma eh. Aha. Opo. Out of 17 senators, 7 ang pumirma, yung 10 hindi pumirma. Ibig ba sabihin kung hindi ka pumirma, nakipaglabang ka? Paano dapat? Hindi. nga. Dapat hindi sila pumayag na matapos. Yun lang sumulat ako. Oo. Asan ka ko yung papeles na ganito. Hindi ako papayag na matatapos ang anong ito nang hindi nyo ako binibigyan. Manggugulo po ako. Kung kinakailangan magtawag ako ng press con. Bakit po ang nangyayaring palagi? Ay, nangyari na sa akin ito, Nelson. At alam ko, ganyan ang palagi nangyayari. Kailangan malaman ng ating mga